Magandang araw sa inyong lahat mga katribo. Ang kwentong tampok natin ngayon ay pagpapatuloy pa rin ng pakikipagsapalaran ni Tata Estong. Isang tapat, mabait at magaling na manggagamot. Ito naman ay tungkol sa balis. Sa unang araw ng pasukan, may dumating na bagong estudyanteng si Noel. 18 taong gulang na siya at graduating na ng senior high. Kalilipat lang nila sa Angono mula sa Cebu at pinasok siya ng ina sa isang pampublikong paaralan para doon makapagtapos ng imersyon. Mahirap lang sila tumaasa sa kakarampot na sahod ng kanyang ama sa paggawaan ng furniture at doon sila pinatira ng libre ng amo nito. Bawat sentimo sa kanya ay mahalaga kaya't hindi niya sinasayang yon. At gusto niyang makatapos ng pag-aaral para bumuti ang buhay nilang mag-anak. Tahimik siya at mabait, magalang sa mga guro at masipag mag-aral. Subalit naging tampulan ng tukso dahil sa payat siya, malaki ang tiyan, saratang ilong at malalaki ang mulagat na mga mata. Sa kanyang unang araw pa lang sa school ay nakaranas na siya ng pambubuli. Laman siya ng bulong-bulungan ng mga kaklase niya habang nagpapakilala sa harap ng klase. Hinayaan lang niya yon dahil para sa kanya ay hindi mahalaga ang opinyon ng ibang tao na wala namang kontribusyon sa buhay nilang mag-anak. Lahat ng pumapasok sa tenga niya ay lumalabas lang sa kabila. Habang tumatagal ay inuugnay na siya sa mga tikbalang, nuno sa punso, at iba pang lamang lupa. Lahat din ng mga masamang bagay na nangyari sa paaralan ay tinutugma sa kanya. May isang grupo na lagi siya ang target na ibuli. Ang grupo ni Tony. Sila ang tinatawag na siga sa school nila at laging nasasangkot sa away. Binubu siya ng mga ito kapag nagsasagot sa blackboard. Hindi nagpapasaway sa teacher nila kahit pa ipatawag sa principal's office. May pagkakataon pa na tinitisod siya ng grupo nito habang dumaraan siya. Hindi siya nanlalaban o gumaganti man lang dahil ang turo sa kanya ng ina ay maging mahinahon at huwag mag-isip ng bagay na ikasasama ng kapwa. Minsan, habang naisipang maglakad papasok sa eskwelahan, ay nadaanan niya ang bahay na napapalibutan ng naggagandahang halaman at mga bulaklak. Nasa loob ng isang katamtamang lawak ng bakuran ang magandang hardin. Huminto siya sa tapat ng bakuran para pagmasdan ang mga tanim doon. Natanaw niya ang isang matandang lalaki na nagbubungkal ng lupa sa hardin. Ginusto niyang humingi ng isang bulaklak dito para sana ibigay sa inay niya mamaya pag-uwi. Pero nahiya siya. Naisip din niyang baka ipagtabuyan siya nito dahil sa itsura niya. Yumuko si Noel tsaka lumakad palayo para pumasok sa school. Samantala, nakatalungko si Tata Estong sa hardin ng kanyang maliit na lupain nang may mapansin siyang may nakamasid sa kanya. Pagtingin niya sa mababang bakod ng looban niya ay papalayo na ang estudyanteng mukhang mabagal ang lakad. Nagkibit balikat na lang siya at bumalik sa ginagawa. Nagbubungkal siya ng lupa para lagyan ng organic fertilizer ang munting halamang lubigan na katatanim lang niya. Nakuha niya yon bilang kabayaran sa huling ginamot niya na binarang. Naubusan siya ng lubigan dahil yon ang madalas niyang gamitin sa panggagamot. Mahusay na gamot at pangontra sa kulam ang halamang yon. Mabango ang lubigan pero mabaho yun para sa taong may kulam at sa mismong mangkukulam. Matapos magbungkal ng lupa, tumayo si Tata Estong at iniayos ang kanyang mga kagamitan. Nangako siya noong bata pa lang siya at kanyang tinutupad yon. Ang pagtulong sa mga taong nangangailangan. Isa siyang albularyo na may kakaibang kakayahan. Hindi lamang herbalismo ang kanyang alam. Marami siyang natutunan mula sa mga ninuno na taglay ang kanyang kakayahang lumaban sa masasamang puwersa.
at pagalingin ng mga may sakit gamit ang alternatibong medisina at orasyon. Ginagamot din niya ang iba't ibang uri tulad ng kulam, usog, balis, barang, sanib ng mga lamang lupa at iba pang karunungan na naipasa ng kanyang mga ninuno sa maraming henerasyon. Meron siyang isang anak na lalaki na nagtatrabaho sa Maynila at byudo na. Sa edad na 60 years old, malakas pa rin siya at walang iniindang sakit sa katawan. Mas mabilis pa siyang kumilos sa isang 20 years old. Isinaayos niya ang mga gamit tsaka bumalik sa loob ng bahay. Bibisitahin niya ang ilang napagaling nito noong nakaraan para matiyak na ayos ng tuluyan ng mga to. Pagkarating ni Noel sa labas ng eskwelahan ay pambubuli agad ang sumalubong sa kanya. Nakaabang si Tony at 5 barkada nito sa labas ng school. Agad na inagaw ni Tony ang backpack niya tsaka inihagis sa kasama nito. Ayaw nilang ibigay ang bag niya. Ibabalik lang daw ng mga ito ang bag kung maglalabas siya ng pera. Sinabi niyang wala siyang pera kaya nga naglalakad lang siya papasok at pauwi. Ayaw maniwala ng grupo sa kanya kaya binugbog siya ng mga to. Tinanggap niya ang lahat ng mga suntok at sipa habang nakalugmok sa simento. Nang mapagod ang grupo ay tsaka siya tinigilan at inihagis ang bag sa mukha niya. Nang makaalis ang grupo ay tsaka siya bumangon at iika-ikang pumasok sa eskwelahan. Naging tampulan siya ng tukso habang naglalakad patungo sa classroom dahil marumi ang puting uniform niya. Naghihimagsik ang kalooban niya dahil wala siyang ginagawang masama pero ganoon ang trato nila sa kanya. Napagtanto ni Noel na hindi na niya kaya ang patuloy na pang-aapi ng mga kaklase. Pero ikinuyom niya ang mga kamao para magtimpi. Ayaw niyang kalimutan ang mga pangaral ng kanyang ina. Bandang tanghali ay nagsabi ang kanilang guro na may libreng pagkain at malamig na inumin na ipamimigay ng isang grupo ng pilantropo para sa mga estudyante. Pinapila sila para abutan isa-isa. Habang nagkakasiyahan ng lahat sa libreng pagkain at inumin, ay napagtripan na naman siya ng grupo ni Tony. Nagpanggap itong natisod kaya tumapon sa kanya ang gatas. Nagtawa na ng buong klase at nagpahabol si Tony na bagay sa kanya ang maligo sa gatas dahil marumi siya. Hindi na kinaya ng pagtitimpi ni Noel ang galit niya sa lahat ng mga oras na yon. Dala ng bugso ng damdamin, bumulong siya sa hangin, nasasakitan ng tiyan ang lahat ng kaklase niya. Habang bulong na yon ay may hatid, nakakaibang kilabot para sa sino mang makakarinig. Makalipas lang ang ilang minuto ay nagsakitan na nga ang tiyan ng mga kaklase. Ang ilan ay namimilipit habang nakagulong sa simento. Ang iba naman ay nagsusuka pa. Nataranta ang mga guro nila. Nagpatawag ng ambulansya ang school principal habang hindi pinaalis ang namimigay ng pagkain at inumin sa mga estudyante. Nakatayo lang si Noel sa pinto ng classroom habang pinagmamasdan ang mga kaklase na inilalabas para dalhin sa ambulansya. Panay pa rin ang daing at pagsusuka ng mga kaklase niya at nangingiti siya sa nakitang paghihirap ng mga to. Nang si Tony na ang inilalabas ay pasimple pa niyang inisian ito kahit namimilipit sa pagkakayakap sa sariling tiyan. Hinabol pa niya ng tingin habang isinasakay ito sa ambulansya. Dahil si Noel na lang ang natira sa klase ay pinauwi na siya ng teacher nila. Dinala naman sa iba't ibang ospital ang mga estudyante dahil hindi sila ma-accommodate ng isa lang. Naglabas ng direktiba ang eskwelahan na paiimbestigahan ng grupo na namigay ng pagkain at inumin sa mga estudyante. Ipasusuri daw ang mga pinamigay kung expired o may nahalo roon na maaaring naging dahilan ng pagkakasakit ng mga mag-aaral. Nagtaka naman ang ilan kung bakit isa lang ang hindi nagkasakit sa buong seksyon. At ang paliwanag ng teacher ay hindi kumain o uminom si Noel ng bigay ng grupo.
Sinabi ng representative ng grupo ng pilantropo na maayos ang lagay ng ibang seksyon na kumain at uminom ng ipinamigay nila. Kaya imposibleng yon ang naging sanhi ng pagkakasakit ng mga estudyante. Kumalat ang nangyari sa buong eskwelahan. Napatunayan naman na hindi nagmula sa pinamigay ng grupo ng pilantropo ang pagkakasakit ng mga estudyante. Ang pinagtataka pa ng lahat, walang nakita ang mga doktor sa mga test ng mga estudyante at kung ano ang dahilan ng pagkakasakit ng mga to. Nakarating yon kay Gemma, ang ina ni Noel. Nagkaroon nito ng kutob dahil kakaiba na buong eskwela ang nagkasakit ng sabay-sabay at puro kaklase pa ng anak. Tinanong ni Gemma ang anak kung may sinabi ba ito o binanggit habang emosyonal ito o galit. Matagal bago nakasagot si Noel. Marahan itong tumango bago tumingin ng diretso sa ina. Tinanong ng ina kung bakit sinuway niya ang mga pangaral at habilin. Ikinuwento ni Noel sa ina kung ano ang dinanas niya sa mga kaklase araw-araw. Ipinakita rin nito sa ina ang mga pasa sa katawan na papagaling na at sinabing binugbog siya ng mga kaklase dahil wala siyang maibigay na pera. Nagalit si Gemma sa narinig. Hindi niya akalaing ganoon ang karanasan ng anak sa eskwelahan. Ang plano niya noong una na gagamutin ang mga nagkasakit na kaklase ni Noel ay nagbago na. Ang sabi ni Gemma ay tama lang ang nangyari sa mga mag-aaral dahil salbahe sila. Niyakap ni Gemma ang anak para iparamdam dito ang suporta sa ginawa nito. Sila ay may lahing manggagaway, isang uri ng mangkukulam na may taglay na kakayahang manggamot at kaya ring manakit ng gusto nilang saktan. Karamihan sa mga manggagaway ay kababaihan pero may mga kalalakihan ding nagmamana ng kanilang kapangyarihan at isa na roon si Noel. Ang anumang salita ng isang manggagaway ay hindi mababali at hindi basta-basta mapapagaling ng mga pangkaraniwang albularyo. Depende na lang kung talagang mga babaylan at mga nasa mataas na antas na ang kakayahan sa panggagamot. Isang manggagamot na may malakas na espiritual na kapangyarihan ang may kayang gumamot ng sakit na dulot ng isang manggagaway. Samantala, pinasyalan ni Tata Estong si Amanda para tignan ang kalagayan nito. Wala pang 2 buwan ang nakalipas nang gamutin niya ang barang nito. Nandoon din si Carla nang mapasyal siya. Suspended daw ang klase dahil sa nangyaring gulo sa eskwelahan. Naikwento nito na buong klase raw ang sumakit ang tiyan at nagsusuka. Inakala ng marami na dahil sa kinain o ininom galing sa feeding program ng mga grupong nagdo-donate ng pagkain sa public schools. Pero maayos naman daw ang lagay ng ibang seksyon. Nasa mahigit 50 ang estudyanteng isinugod sa ospital. Nagrereklamo na raw ang mga magulang sa sinapit ng mga estudyante at yung mga magulang sa ibang seksyon ay humihiling na i-disinfect ang buong eskwelahan dahil baka doon daw nanggaling ang pagsakit ng tiyan at pagsusuka ng mga mag-aaral. Ikinwento rin nito na isang estudyante lang ang hindi nasakitan ng tiyan. Ipinagtaka yon ni Tata Estong kaya nakiusap ito na baka pwede siyang samahan sa ospital kung nasaan ang mga estudyante. Gusto lang niyang makita ang kalagayan nila. Sinamahan ni Carla si Tata Estong sa ospital. Kalunos-lunos ang inabutan nila pagpasok sa isa sa mga ward ng ospital. Nag-iiyakan ang ibang mga estudyante habang sumusuka ang mga to. Lumipat sila sa katabing ward at ganoon din ang nangyari. Ang ibang estudyante ay nasa hallway na dahil walang bakanting silid. Ang ibang estudyante naman ay nasa ibang ospital. Nilapitan nila ang isang estudyanteng nasa labas ng ward at namumutla na. Nabubulahaw na ang ibang pasyente sa ospital dahil sa walang tigil na pagdaing noong mga estudyanteng ipinasok doon. Nasa paanan nito ang may edad na babae. Lumuluha habang hinihilot ang mga binti ng estudyanteng lalaki. Nilapitan nito ni Carla at Tata Estong. Nagpakilala si Carla bilang guro sa paaralan ng anak nito.
Nagtanong si Tata Estong kung maaari niyang tignan ang kamay ng anak nito. Tumangulang ang ginang. Hinawakan ni Tata Estong ang kamay ng estudyante at pinagpantay ang dalawang hinliliit nito. Hindi pantay ang mga yon at mas mahaba ang daliri sa kanan. Ang sabi ni Tata Estong na lalaki ang mangkukulam o mambabalis kung kanang hinliliit ang mas mahaba at babae naman ang salarin kung kaliwang hinliliit ang mas mahaba. Pasimpleng bumulong si Tata Estong kay Carla. Sinabi nitong posibleng balis o kulam ng isang lalaki ang gumawa noon sa mga estudyante. Nais niyang makatiyak na lahat ng biktima ay pare-parehong ganoon ang sitwasyon. Tinignan niya ang mga hinliliit ng iba pang mga pasyenteng estudyante at pare-pareho ang pinagmulan ng pagkakasakit nila. Nag-aalala sila kung paano sasabihin sa mga magulang na hindi pangkaraniwang sakit ang dumapo sa mga anak nila kung hindi balis. Maya-maya ay pumasok ang isang doktor sa loob ng ward. Sinabi nito sa mga magulang na ilang ulit nilang sinuri ang laboratory test ng mga pasyente at wala silang makitang pinagmumula ng sakit ng mga to. Nagkagulo ang mga magulang dahil sa sinabi ng doktor. Patuloy sa paghilab ang tiyan ng mga estudyante at sumusuka pa rin pero walang pinagmumula ng sakit. Tinanong ni Carla kung ano ang gamot sa balis. Ang sabi ni Tata Estong ay laway mula sa nakabalis o nakabati sa biktima. Napatingin si Carla sa dami ng pasyente. Tinanong nito kung kailangan ba talagang lawayan ng ganoon karaming pasyente kasama na ang nasa ibang ospital at kung sino ang gagawa noon. Ang sagot ni Tata Estong ay kailangang tawasin kahit isa sa mga estudyante para malaman kung sino ang posibleng nakabalis sa kanila ng sabay-sabay at kung paano sila gagamutin. Pwedeng hindi na kailangan pa ang laway ng nakausog at tawas lang ang gawin para sila ay gumaling. Kinausap ni Carla ang ilan sa mga magulang para hikayating subukang ipatawas ang mga anak dahil posibleng usog o balis ang dahilan ng pagkakasakit ng mga to. Karamihan sa tinanong ni Carla ay pumayag dahil desperado na silang gumaling ang mga anak. Nakisuyo si Tata Estong kay Carla na ihanda ang mga kakailanganin sa pagtatawas tulad ng puting kandila, kutsarita, palangganang may tubig at posporo. Nagboluntaryo ang ilang magulang sa pagkuha ng mga kailangan ni Tata Estong. Nang makumpleto na ang mga kailangan ay ipinasara niya ang pinto ng ward dahil baka bawalan sila ng doktor. Pinabuksan din niya ang bintana. Inuna niyang tawasin ang isang estudyanteng babae na malapit sa pinto. Sinindihan niya ang kandila at saka umusal ng panalangin. Nagpatak ito ng kandila sa kutsarita. Nang sapat na ang dami ng patak ng kandila roon, ay pinainit niya ang ilalim ng kutsarita para tunawin ang patak ng kandila. Habang ginagawa yon, ay pumikit at bumulong ng panalangin si Tata Estong. Nang matapos nito ang panalangin ay ibinuhos niya ang tinunaw na kandila sa palangganang may tubig. Doon ay namuo ang figura ng isang binatilyong estudyante. Sinabi ng babaeng estudyante na tinawas na si Noel ang posibleng nasa tawas dahil maliban sa ito lang ang hindi nagkasakit. Pumasok rin yon ng marami ang bugbog at palaging binubuli. Itinuro ng babae si Tony na nasa dulo ng ward at patuloy na sumusuka at sinabing, si Tony at ang grupo nito ang nambugbog kay Noel. Umiling-iling si Tony para itanggi yon sa pagitan ng pagsakit ng tiyan niya. Pero ipinilit ng babaeng estudyante na nakita niya ang pambubugbog nila kay Noel. Hindi lang siya makaawat dahil sa takot. Nagkatinginan sina Tata Estong at Carla. Naisip na mukhang malalim ang pinag-ugatan ng problema. Gumaan ang pakiramdam ng babaeng estudyante matapos ang pagtatawas niya rito. Humingi siya ng papel para bilutin ang tawas at ibinilin na paanurin sa ilog yon matapos ang 3 araw. Nakiusap ang ibang magulang sa ward na yon para tawasin ang mga anak nila. Ginawa naman yun ni Tata Estong.
pero nais niyang makausap ang estudyanteng si Noel para baguhin ang isip nito at tulungan siya. Mas mapapadali ang paggaling ng iba kung lalawayan niya ang mga ito sa tiyan o sa noo. Isa pa ay hindi niya magagawang gamutin ang lahat ng mahigit 50 estudyante. Nakiusap siya kay Carla na gawan ng paraan para mapapunta si Noel sa ospital habang tinatawas ang mga estudyante. Doon niya pakikiusapan si Noel na pagalingin ang mga kamag-aral. Umuo naman si Carla at lumabas ng ospital para sunduin si Noel. Pagkatapos niyang gamutin ang 12 estudyante sa isang ward, ay kailangan niyang isunod ang nasa kabilang ward. Habang wala pa si Noel ay isinimulan na ni Tata Estong ang panggagamot sa mga estudyante sa isang ward. Tagaktak na ang pawis niya dahil sa dami ng ginamot. Saktong dumating si Noel at ang ina nito. Kinausap ni Tata Estong ang mag-ina at ipinaliwanag kung ano ang nangyayari sa mga estudyante. Ang sagot ng ina ni Noel ay nararapat lang yon sa mga kaklase ng anak na binubuli ito at sinasaktan. Ipinakita ni Gemma ang mga pasa ni Noel sa braso, likod at tiyan. Nahabag si Tata Estong dito pero ipiniliwanag niyang hindi ang pagbibitiw ng makakasakit sa kapwa ang solusyon para matigil ang pambubuli ng mga kaklase nito at maparusahan. Nangako si Carla na tutulungan niya si Noel na makapagsampa ng reklamo sa Disciplinary Action Committee para madisiplina ang mga nambubuli at nananakit sa kanya. Sinabi nitong alam niyang mabuting tao ang estudyante at hindi gagawa ng makakasama sa kapwa. Lumambot ang puso ni Noel at naluha dahil noon lang niya nailabas ang itinatagong sama ng loob. Galit siya pero ayaw niyang makasakit ng iba. Pinagsisisihan niya ang nasabi at dala lang ng emosyon kaya ito nakapagbitiw ng salitang hindi maganda. Sumang-ayon ang mag-ina na tutulong sa panggagamot sa mga nasaktan ng anak. Nilawayan ni Noel ang ilan sa mga estudyanteng naroon at ang iba naman ay ginamitan ng orasyon ni Gemma para mapaalis ang balis na kumapit sa mga ito. Tinungo rin nila ang ibang ospital para gamutin ang mga naroon. Alam ni Tata Estong na hindi lang basta balis ng pangkaraniwang tao yon, kundi mula sa isang manggagaway. Nalaman niya yon pagkatapos ng unang tawas pa lang, pero hindi niya sinabi sa mga naroon sa ward para hindi na magkagulo pa. Ang sinabi na lang niya ay nabalis lang sila ni Noel dahil sa ginawa ng mga ito sa kanya. Naunawaan naman yon ng mga estudyante at humingi ng tawad sa nagawa nila kay Noel. Napagkasunduan na pag-uusapan ng mga magulang ang magiging kaparusahan ng mga nambugbog kay Noel pagkabalik ng mga ito sa eskwelahan. Kahit paano'y gumaan ang pakiramdam ni Noel dahil ginugulo rin ng konsensya ang sarili sa ginawa niya sa mga kaklase. Nang makabalik sa eskwelahan ng mga mag-aaral ay naparusahan ng community service sa campus ang grupo ni Tony pati na ng mga kaklaseng nambuli kay Noel. Inatasan silang maglinis ng mga kanal, magwalis sa loob at labas ng campus tuwing hapon sa loob ng buong school year. At kapag hindi nila yun nagawa, mapipilitan ang pamunuan ng paaralan na paalisin sila at patawan ng pagiging blacklist at hindi na pwedeng makapag-enroll pa sa paaralang yon. Kahit papaano ay nakagaan sa loob ni Noel na naparusahan ng mga estudyanteng nagpahirap sa kanya mula nang pumasok siya sa eskwelahang yon. Gayunpaman, kahit nagkaayos na ang lahat, naging ilag pa rin ang lahat ng mga mag-aaral kay Noel. Hindi na siya binubuli, pero hindi rin siya nilalapitan dahil sa takot na kapag may masabi silang hindi maganda, ay bigla na lang silang mabalis nito. Si Tata Estong naman, bago umalis ay binulungan niya ang binatilyong si Noel at sinabi niya na alam niya ang totoong pinanggagalingan ng kakayahan nito na makapambalis. Sana wag mangyaring maminsala siya ng iba na may buhay na manganganib. Dahil kapag nangyari yon, ay si Tata Estong ang uusig sa kanya at gagawin ng lahat para mapatigil siya. Tumangu-tangu naman ang binatilyo at sinabing pinagsisisihan niya ang kanyang nagawa at nagkataon lang
na napasobra na talaga ang pambubuli sa ginawa sa kanya. Kaya siya nakapagbitaw ng kakaibang sumpa. Matapos magkalinawan ay hinayaan na rin ni Tata Estong na umuwi ang mag-ina. Kumalat sa lugar ang bali-balita tungkol sa panggagamot ni Tata Estong sa mga estudyanteng nabalis. Naging matunog ang pangalan niya sa mga nagkakasakit na walang pambayad sa ospital dahil kumalat din na hindi ito nagpapabayad ng pera. May mga pagkakataon sa kanya ring dinadala ang mga batang may malubhang karamdaman. Ipinaliwanag niya sa mga magulang ng mga batang may karamdaman na hindi saklaw ng kanyang kaalaman, gaya na lang ng mga sakit na nangangailangan talaga ng medical na atensyon. May mga nauunawaan ng kanyang paliwanag at may ilan din na nagagalit dahil tinatanggihan daw sila ng albularyo at nagpakalat ng balita na isang peking albularyo ang albularyong kilala sa tawag na Tata Estong. Nauunawaan ni Tata Estong ang sitwasyon na hindi lahat ay mapapasaya niya. Sa panata niyang gagamitin ang kaalaman sa kabutihan at sa tamang paraan, may ilan din na maaaring abusuhin ang kanyang kakayahan. Kung maaari lang niyang gamutin ang lahat ng uri ng karamdaman ay ginawa na niya, pero hindi niya saklaw ang tadhana at hantungan ng isang tao. May mga bagay pa rin na tanging ang lumikha lang ang makakapagsabi ng dapat hantungan. Tumingala si Tata Estong. Tinanaw ang bilog na buwan. Tinanong ang sarili kung oras na ba para lumipat muli ng ibang lugar para sa kanyang misyon na panggagamot. Samantala, sa isang maliit na bahay sa gitna ng isang farm, nakatanaw din si Rosa sa bilog na buwan. Ang bahay niya ay isang payak na farmhouse na gawa sa kawayan at nipa na nakatayo sa isang may kalakihang lupain. Nakaupo si Rosa sa pinto ng bahay at nakapangalumbaba habang nangangarap ng gising. Narinig niya ang mga huni ng mga insekto mula sa labas at tila ba ang mga alitaptap ay nagmamakaawa na sila'y magbigay lihim na kariktan sa gabi. Ang dalagang si Rosa ay hindi kagandahan at pinagkaitan ng swerte sa pag-ibig. Ilang beses na siyang umibig ngunit laging nauuwi sa pagkabigo at sama ng loob. Madalas ay hindi nasusuklian ang pagmamahal na kanyang ibinibigay at kung minsan, hindi lang sa pag-ibig ang nagiging kabiguan niya. May mga pagkakataon pang naloloko siya sa pera. Tinatanggap niya yon ng pikit mata. Kahit alam niyang madalas, pera lang ang habol ng mga lumalapit na lalaki. Pakiramdam niya kasi gahol na siya sa oras at last trip na. Nasa edad 36 na siya pero hindi pa rin nagkakaroon ng seryosong karelasyon. Gusto niyang makapag-asawa bago siya lumagpas ng 40 anyos. Sa madaling sabi, desperado na siyang lumagay sa tahimik. Kasama niya ang kanyang asong si Bantay na masugid na kasama niya sa mga sandaling ito ng kanyang kalungkutan. Ipinapakita ni Bantay ang kanyang simpatya sa among malungkot sa pamamagitan ng pagyukot, pagwagwag ng kanyang buntot. Palagi rin itong nakadikit at binibigyan ng init sa katawan si Rosa para hindi nito lalong maramdaman ang pag-iisa. Tingin ng ibang tao ay hindi kagandahan at ordinaryo lang ang itsura ni Rosa. Ngunit sa kanyang mga mata, siya ay puno ng kakaibang kagandahan. Hindi ito klase ng kagandahan na maaaring makikita sa isang magasin. Ngunit ito'y nagmumula mula sa isang babaeng madiskarte sa buhay at sa pagiging mapagmahal. Sinabi niya sa hangin na tila hindi para sa kanya ang pag-ibig habang hinahagka ng ulo ng kanyang alagang aso. Gabi-gabi siyang humihiling sa ilalim ng buwan, ngunit wala pa ring nagmamahal sa kanya. Muli siyang humiling ng gabing yon na bigyan ng lalaking mamahalin niya at mamahalin din siya ng tapat. Noong mapagod sa pagtunganga sa labas at makaramdam ng antok, ay pumasok na siya sa loob upang magpahinga. Isang umaga,
Habang siya ay naglalakad-lakad sa hardin ng farm, ay may bumusina sa tapat ng kanyang gate. Inutusan ni Rosa ang katiwala na tignan ng bagong dating at baka yun na ang nagpareserba ng silid na pinapaupahan niya. Pinapaupahan ni Rosa ang 2 silid sa farmhouse niya bilang staycation. Dagdag income din yon sa kanya, bukod pa sa mga prutas na inaani at binebenta sa farm. May orchard din siya at nagbebenta sa online ng mga buto, bulaklak at iba't ibang mga halaman. Nang makapasok ang pickup truck, ay nagpakilala ang nagmamaneho na si Greg. Siya yung nagbook ng silid sa online at magstay ng 1 buwan para sa construction project sa isang subdivision. Isa raw itong architect at naroon para inspeksyonin ang proyekto nito. Unang kita pa lang ni Rosa kay Greg ay tumibok agad ang kanyang puso at naakit sa taglay na kakisigan ng lalaki. Ang mga braso nito ay namumutok sa suot na puting fitted na t-shirt. Pantay-pantay ang mapuputing ngipin at hindi niya maiwasang mapansin ang matamis na ngiti. Pinapasok niya ang lalaki sa farmhouse at ipinakita rito ang silid na iuukupan ng binata. Pinili niyang ibigay rito ang katabi ng kanyang silid. Naging maayos ang pamamalagi ni Greg sa farmhouse niya. Tuwing umaga ay tumatakbo ito sa palibot ng farm para magpapawis. At isang magandang tanawin yon para kay Rosa. Isang kakaibang damdamin ang sumibol sa puso niya. Isang pakiramdam na tila ba inuudyokan siyang lumapit at kilalanin ng binata. Nagpapanggap siyang nagja-jogging din sa umaga para sabayan ito. Naisip niyang kailangan niyang makuha ang atensyon ng lalaki kung gusto niyang may mamagitan sa kanilang dalawa. Mabait naman si Greg at sinasabayan siya sa jogging. Nakipagkwentuhan ito sa kanya at napag-alaman niyang 25 years old lang ito. Pero naniniwala si Rosa na age doesn't matter. Kaya susubukan niyang sumugal sa pagkakataon. Baka sakaling magkaroon din ng pagtingin sa kanya ang lalaki kung makilala siya nito ng husto. Sa mga araw na sumunod, unti-unti nilang nakilala ang isa't isa sa pamamagitan ng maikli ngunit matamis na mga ngiti at mahabang kwentuhan. Sa mga pagkakataong magkatagpo sila sa loob ng farm, hindi maiwasang magpalitan ng mga tingin at ngiti nila na tila ba't nagsasalita ang kanilang mga damdamin. Nagpapakilig yon kay Rosa dahil pakiramdam niya ay yun na ang matagal na niyang pinakahihintay na pag-ibig. Nagkakaroon na sana siya ng pag-asa kay Greg dahil sa kabaitang pinapakita nito sa kanya. Pero gumuho yon nang marinig niya itong may kausap sa phone at sinabing aakyat ito ng ligaw sa kausap pagbalik ng Cavite. Sinabi ni Rosa sa sarili na hindi siya papayag na mawala pa ang pagkakataong hinihintay niya at si Greg ang tugon sa kanyang mga dasal. Gagawa siya ng paraan para mapasa kanyang lalaki. Umalis siya ng farm at nagtungo sa bayan para magtanong-tanong kung may alam silang manggagamot o mangkukulam. Ang itinuturo ng mga tao ay ang bahay ni Tata Estong na isang manggagamot at kasalukuyang sumisikat dahil sa paggamot nito sa mga estudyanteng nabalis. Dali-daling tinungo ni Rosa ang bahay ni Tata Estong para humingi rito ng tulong. Naabutan niya si Tata Estong na nagwawalis sa bakuran nito. Nagpakilala siya rito at agad na sinabi ang pakay niya. Ikinuwento niya ang malungkot niyang karanasan sa pag-ibig. Mga pagkakataong hindi lang siya inutangan ng walang bayad. Minsan ay ninanakawan pa siya. Nakiusap siya kay Tatay Estong na kung maaari ay bigyan siya nito ng gayuma o kahit anong orasyon o ritual na magagamit niya upang mapaibig ang binatang kanyang natitipuhan na naroon lang din mismo, nangungupahan sa kanyang bahay. Nagulat naman ang matandang si Tata Estong sa narinig, lalo na noong mag-alok ng malaking halagang pera itong si Rosa, kapalit ng ibibigay sa kanya na gayuma. Humingi ng paumanhin si Tata Estong at sinabing hindi siya gumagawa ng gayuma o anumang bagay na mag-aalis sa karapatan ng isang tao na magdesisyon para sa kanyang sarili.
Ang pag-ibig ay hindi dapat ipinagpipilitan sa isang tao. Husayong sisibol sa puso ng mga taong nakatadhana sa isa't isa. Idinagdag pa ni Tata Estong na may kaakibat na masamang epekto ang gayuma sa tao. Noong marinig yun ni Rosa ay nagpantig ang kanyang tenga. Galit na galit siya sa manggagamot at sinabing wala itong kwenta at isang huwad na albularyo. Nanahimik lang si Tata Estong habang pinagsasalitaan siya ng binibini ng kung ano-anong hindi maganda. Noong mapagod sa kakasalita at kakabato ng hindi magandang salita ay padabog na itong lumabas ng bakura ng albularyo. Napailing na lang ang albularyo at naawa sa magiging biktima nito sakali mang makahanap yon ng mabibilhan ng lehitimong gayuma. Desperada na talagang matatawag si Rosa dahil matapos dumayo sa iba't ibang lugar na malalapit at walang mahanap na mapagbibilhan ng kailangan ay lumuwas siya ng Maynila upang magtungo sa Quiapo. May nakapagsabi sa kanya na marami ang nagtitinda roon ng kung ano-anong bagay na may kinalaman sa itim na mahika at kasama na nga roon ang gayuma. Pinagtiyagaan niyang bumiyahe ng matagal, makarating lang ng Quiapo at makabili ng gayuma. Kailangan daw ay isang lehitimong mangkukulam o barangan ang makita niya dahil yun lang ang makakapagbigay sa kanya ng kanyang kailangan. Hindi siya papayag na hindi maangkin ang pagmamahal ng binatang si Greg. Kailangan bago pa matapos ang isang buwang pananatili nito sa kanya, dapat ay maangkin niya na ang puso nito at ang kanyang isip. Sa kanyang isipan, yun na lamang ang paraan upang masiguro ang kanyang kaligayahan sa pag-ibig. Noong makarating siya sa Quiapo, bumaba si Rosa mula sa jeepney at naglakad papunta sa mga pamosong tindahan ng mga orasyon at kung ano-ano pang mga anting-anting. Sa gitna ng malapalengke na ingay at samut-saring amoy, natagpuan niya ang isang maliit na tindahan sa likod ng mga tindahan ng mga alahas. Sa pagpasok niya sa tindahan, isang matandang babae ang lumapit sa kanya. Ang babae ay may mahaba at puting buhok, may mga matang malalim kung tumitig at tila tumatagos sa kaluluwa kung makatitig. Unang bungad pa lang sa kanya ng matandang babae ay sinabi agad na alam nito ang hinahanap niya. At sinabing may solusyon siya sa problemang puso ni Rosa. Nagulat si Rosa dahil tila nababasa ng matanda ang kanyang iniisip. Tumango si Rosa kahit nag-aalinlangan kung hindi ba scammer lang ang kanyang kaharap. Naglipa na rin kasi sa lugar na yon ang mga nanggagancho lang at nagpapanggap na mga manghuhula o may alam sa mga lihim na karunungan. Sinabi niya sa matandang babae na kailangan niya ng gayuma at nais niyang gamitin yon sa lalaking kanyang napupusuan na kasalukuyang nasa kanyang pamamahay. Ngumiti ang matandang babae. Parang may nalalaman siyang hindi kayang unawain ni Rosa. Sinabi nito na sa pag-ibig ay mahirap maglaro. Tinanong siya kung anong handa niyang ibigay para sa kapangyarihan ng gayuma. Naging seryoso si Rosa sa kanyang sagot. Sinabi niyang anuman ang presyo ay handa niyang bayaran. Binalaan siya ng matanda na ang kapangyarihan ng gayuma ay may kasamang mga panganib. Saglit na natahimik si Rosa na tila natigilan sa narinig. Pero desperada na siya. Dalawang salita ang pumasok sa isip niya. Bahala na. Ilang saglit ang lumipas ay sumagot siyang alam na niya dahil may nauna siyang nakausap na ganoon din ang babala. Pero hindi siya natulungan. Sinimulan ng matandang babae ang ritual. Nagdala siya ng mga kakaibang mga halaman at sanga ng kahoy. Sa pag-aalab ng mga kandila, inilagay sa maliit na kauldron ang mga hawak nito tsaka hinaluan ito ng kaunting tubig at langis. Noong maging malapot yon ay nagulat si Rosa nang hilahin ng matanda ang kanyang kamay at hiniwaan ng maliit na kutsilyo. Pinilit niya pang hilahin ang kanyang kamay pero malakas ang matanda. Doong tumulo ang kanyang dugo at ipinatak yon doon sa kauldron o maliit na kalderong bakal. Tsaka palang binitiwan ng kanyang kamay at inabutan siya ng panyo na ipupunas sa dugo
sa kanyang kamay. Kasunod noon ay ang mga nag-aalab na mga salita at dasal ng matandang babae na hindi maintindihan ni Rosa. Sumabog ang kakaibang halimuyak ng mga halaman sa tindahan nito. Sa pagtatapos ng ritual, iniabot nito kay Rosa ang maliit na bote na naglalaman ng kanyang gayuma. Ibinigay niya ang kabayaran na itinakda ng matandang babae at lumabas na mula sa tindahan na puno ng pinaghalong pag-aalinlangan at kasabikan. Habang nasa biyahe pa uwi, ay iniisip ni Rosa ang mga banta at panganib ng paggamit ng gayuma. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, handa siyang gawin ang lahat, kahit gaano pa ito kahirap, para sa pagmamahal niya kay Greg. Ang puso ni Rosa ay puno ng pangarap at pag-asa na tila ba nabuhay muli dahil sa gayumang hawak niya. Hindi pa niya alam ang mga pagbabagong hatid nito sa kanyang pag-ibig at sa kanilang buhay ni Greg kapag mag-asawa na sila. Basta ang alam niya ay kinikilig siya sa isiping magiging mag-asawa sila balang araw. Pagka-uwi kinagabihan ay nakakuha siya ng pagkakataon para mapainom kay Greg ang gayuma. Inihalo niya yun sa kape nito. Nagtagpo ang kanilang mga mata habang si Greg ay iniinom ang kaping ibinigay ni Rosa. Para itong namagneto habang nakatitig sa kanya. Kumabog ang dibdib ni Rosa dahil sa pagnanasang noon lang niya nakita sa mata ng isang lalaki. Ipinakita ni Greg ang mga sintomas ng gayuma na siya ay nabighani kay Rosa at labis niya itong ikinatuwa. Sulit ang malaking bayad niya sa matandang mangkukulam. Matamis ang kanilang pag-uusap at panayang puri sa kanya ng lalaki na napakaganda niya at swerte ang lalaking kanyang makakatuluyan. Matapos ang mahaba nilang pag-uusap ay nagpaalam na ang lalaki na matutulog na. Umawak pa ito sa kanyang kamay bago nagsabi ng good night at pumasok sa silid. Kinabukasan ay mas lalo pang naging malapit sa kanya si Greg. Noong magising siya ng umaga ay may nabili na yung tinapay sa labasan. Nakapagluto na rin ng scrambled egg at naghanda ng brewed coffee. Matapos nilang mag-almusal ay umalis ang lalaki upang puntahan ang proyektong inaasikaso nito. Si Rosa naman ay abot tenga ang ngiti habang abala sa pag-aasikaso ng mga tanim niyang orchids. Habang lumilipas ang mga araw ay mas nagiging romantiko at masugid si Greg sa pag-aalaga kay Rosa. Hindi makalimutan ang kahit anong gusto niya. Inaabutan siya nito ng inumin at pagkain o kaya ay pinupunasan siya ng pawis. Nagiging mas masuyong mag-alaga si Greg. Nagluluto na rin ito ng mga paborito ni Rosa at hindi na ito makapaghintay na makauwi mula sa inspeksyon sa subdivision upang makasama siya kaagad. May mga pagkakataon pang ayaw umalis sa farmhouse at ang gusto ay palaging nasa paningin nito si Rosa. Hindi rin nakaligtas kay Rosa ang mga mata ni Greg. Habang kinakausap siya nito, ay dama niya ang matinding pagnanasa na nagmumula sa mga mata ng lalaki na puno ng init at pagmamahal. At tila sa bawat sulyap, ang mga salita ay hindi na kinakailangan para maipahayag ang nararamdaman nito. Nagiging madikit na rin ito sa kanya. Madalas siyang akbayan o kaya ay hawakan ng kanyang mga kamay. At hindi naman siya nagrereklamo. Yun nga ang gusto niya, ang maging malambing ito sa kanya. Totoong hindi siya binigo ng matandang babae at ng gayuma nito. Natapos ang trabaho ni Greg sa subdivision pero hindi na ito umalis pa sa farm na siyang ikinatuwa ni Rosa. Nagsama na sila sa isang silid at gabi-gabing pinagsasaluhan ng tamis ng huwad na pagmamahalan. Dama niya ang pagmamahal ni Greg sa mga halik at haplos nito sa buong katawan niya. Ito ang unang nagpapakita ng motibo sa tuwing gusto nitong may mangyari sa kanila. Pakiramdam ni Rosa ay hayok na hayok sa kanya ang binata at wala nang ibang gustong gawin kundi ang paligayahin siya sa buong araw at gabi. Ang buong akala ni Rosa ay nakamit na niya ang langit na inaasam sa piling ni Greg. Pero unti-unti ay may nakita siyang kakaiba rito. Sa kabila ng mga magagandang pagbabago ni Greg na dulot ng gayuma,
hindi naging madali ang kanilang pagsasama. Nagiging mas possessive si Greg sa kanya at mabilis maubusan ng pasensya sa mga simpleng bagay. Naiirita ito kapag hindi nakikita si Rosa at halos lahat ng oras ay gustong angkinin siya palagi. Halos lahat ng kanto ng bahay ay napwestuhan na nila. Kahit medyo malutong na ang buto ni Rosa ay wala siyang magawang pagtutol sa iba't ibang posisyon ng nais na kanyang kinakasama. Kahit pa mga panahong hindi siya available dahil sa kanyang buwan ng dalaw, magwawala ito kapag hindi pinagbigyan. Nagiging sobrang seloso rin nito na kapag may iba siyang lalaking kausap, kahit pa nagde-deliver lang ng dyaryo o bumibili ng mga gulay, ay agad na pag-iisipan ng masama. Ipinapakita nito ang selos sa pagdadabog o di kaya ay pangaaway sa kausap niyang lalaki. Humihingi na lang siya ng dispensa sa mga napag-iinitan nito. Hindi na alam ni Greg ang pagkakaiba ng pagmamahal at pag-aari. Sa kanyang mata, si Rosa ay tila ba't isang bagay na kanyang pag-aari na hindi pwedeng kausapin o tignan ng iba. Dapat palagi lang itong nasa tabi niya at kanyang inaangkin. Ang gayuma ay unti-unting nagpapabago sa kanyang pag-uugali at ang dating matino at responsabling lalaki ay nagiging possessive at magagalitin kahit pa mga maliliit na bagay. Nakikita ni Rosa ang mga pagbabagong ito kay Greg. Sa bawat araw na lumilipas, mas nagahari ang takot at pag-aalala sa kanyang puso. Hindi na ito ang lalaking kanyang minahal at ang epekto ng gayuma na inilagay niya kay Greg ay unti-unting nagiging bangungot na sa kanya. Habang ang mga araw at gabi ay lumilipas, may lalong nagiging malala ang epekto ng gayuma kay Greg. Ang dating matino, masiyahin at masarap kausap na lalaki ay tila ba't unti-unting nawawala sa kanyang sariling katauhan. Wala ito sa wisyo na parang napakalalim ng iniisip. Kailangan pa niyang gulatin para lang bumalik ang atensyon nito. Lalong lumala ang kalagayan ni Greg nang tinalikuran nito ang kanyang trabaho sa Cavite at nag-resign ng hindi malinaw na dahilan. Basta ang sabi nito ay mas gusto niyang manatili sa farmhouse sa tabi ni Rosa at hindi mawala sa paningin nito. Ang dating masigasig na architect ay unti-unting nawawala ng gana sa buhay at ng kanyang mga pangarap ay naglaho ng bigla. Napalitan na lang yon ng hindi mapantayan at hindi maubos-ubos na pagnanasa kay Rosa. Nagiging bugnutin din si Greg kapag nawawala sa paningin niya kahit saglit si Rosa. Ultimo kapag namamalengke ng maaga si Rosa, galit na kagad si Greg dahil matagal daw ito. At pagkatapos sigaw-sigawan si Rosa at pagbintangan ng may ibang lalaki, ay kaagad na siyang hihilahin sa loob ng silid at aangkinin ng walang preno hanggang sa maubusan ng lakas. Minsan ay maabutan ni Rosa si Greg na nagbabasag ng mga gamit o kaya ay sisinghala ng katiwala niya sa farm. Maging ang matandang katiwala sa farm ay pinag-iisipan na rin ng masama. Ang huling napansin ni Rosa ay ang mas madalas na pagtulala ni Greg. Ano man ang oras o araw, kahit na nasa harap siya, tila ba nawawala na sa kanyang sariling pag-iisip. Hindi na ito nakikinig sa kanyang mga sinasabi at ang dating mga plano at pangarap sa buhay ay naglaho. Napalitan na lang ng iisang pangarap. Walang iba kundi ang paulit-ulit na angkinin si Rosa. Naging tamilmil na rin ito sa pagkain kaya nagsimula na ang pagbagsak ng katawan at panlalalim ng mga mata. Sa kabila ng mga pagbabago na naganap kay Greg, hindi pa rin ito kayang bitawan ni Rosa. Sa tuwing tinitignan niya ang lalaki ay palagi niyang sinasabi na hindi siya susuko. Mas mabuti na yung ganoon si Greg kaysa mawala ito sa kanya. Kakapit pa rin siya sa pagmamahal niya rito. Isang gabi ay muling sinikap ni Rosa na kausapin si Greg ng masinsinan matapos siya nitong pagurin ng halos 3 oras. Ngunit sa kabila ng kanyang mga salita at paliwanag ay parang naitutugon si Greg. Maiksi lang yon na sumagot at sinabing matulog na dahil pagsapit ng hating gabi ay muli silang magpapaligaya sa dilim. Napabuga na lang ng malalim na hininga si Rosa. Hindi niya na alam kung
matatagalan niya pa ang ganoong sitwasyon. Tila hindi siya kilala ni Greg. Nawala na ang pagiging maingat noon sa kanya. Ani mong makita na lang siya na paulit-ulit ng ginagamit hanggang sa mapagod. Kaya may mga pagkakataon na tinititigan niya ang mga mata ng lalaki ay hindi niya na nakikita ang kislap ng mata ni Greg na nakita niya noong una niya itong nakilala. Tila blanko lang ito palagi. Hinawakan niya ang kamay ng lalaki at nagulat na bakit tila masyado yung malapit sa pangkaraniwang. Umpak na rin ang pisngi dahil sa hindi na halos kumakain at saglit lang kung matulog. Parang umiidlip lang ito na wala pang isang oras. Naisip ni Rosa na posibleng ang gayuma ang nagiging sanhi ng pagbabago ng ugali ni Greg at pagkawala sa kanyang tamang pag-iisip. Yon ang masamang epekto na sinabi ng manggagamot na si Tata Estong at ng matandang babaeng mangkukulam. Hanggang sa hindi niya na matiis ang ganoong sitwasyon ni Greg, kaya napagpasyahan niyang puntahan ng matandang babae sa tindahan nito sa Quiapo para humingi ng tulong. Isinama niya si Greg dahil hindi niya ito maiwan ng mag-isa sa farm. Ayaw din ng katiwala niyang bantayan nito dahil nagwawala kapag wala siya sa tabi nito. Nakarating sina Rosa at Greg sa tindahan ng mangkukulam na dating binilhan ng gayuma. Ngunit pagdating nila doon, nadismaya siya nang malaman na wala na ang matandang babae na nagbenta sa kanya ng gayuma. Pinalayas daw ito ng may-ari ng tindahan. Marami daw itong natatanggap na reklamo sa palpak na gayuma at mga gamot. Nakaramdam si Rosa ng matinding panghihinayang. Nagtungo siya sa tindahan na yon na umaasa na maaari pang magamot si Greg. Ngunit ngayon ay nauwi lamang ito sa wala. Nawalan na rin siya ng tiwala sa gayuma at sa mga manggagamot sa Quiapo, kaya nagdadalawang isip siyang lumapit sa ibang manggagamot doon. Habang naglalakad patungong sakayan pa uwi at iniisip ni Rosa ang mga pagkakamaling nagawa at ang resultang hindi inaasahan. Habang bumibili siya ng maiinom sa tindahan ay lumakad si Greg nang hindi nag-iingat. Biglang tumawid dito sa kalsada kahit nakastop pa ang traffic light para sa tao. Mabuti at nakapagpreno agad ang driver ng kotse. Ang naganap na yon ay nagdulot ng malalim na pagkabahala kay Rosa. Agad na patakbo si Rosa at hinila ang lalaki na tila hindi man lang kinabahan sa muntikan ng pagkadisgrasya. Blanko lang din ang ekspresyon ng muka. Napahagulgol si Rosa sa isang gilid dahil nagsisimula na siyang magsisi sa kanyang nagawa. Mahal niya si Greg pero hindi niya matitiis na para siyang may kasamang taong may sira sa ulo at hindi nakakakilala ng tama at mali. Doon na niya naisip na muling bumalik sa manggagamot na si Tata Estong at humingi ng tulong. Naisip niya ang mga sinabi ng matandang albularyo na siya ay manggagamot at hindi gumagawa ng gayuma dahil may masamang epekto yon sa taong ginayuma. Noon niya napagtanto na kung nakinig lamang siya rito ay hindi mangyayari ang lahat ng ito kay Greg. Sa pagkakataong yon ay naiintindihan niya na ang lahat na hindi niya kailangang kumapit sa gayuma para magkaroon ng taong magmamahal sa kanya. Hihintayin niya na lang kung may dumating na tamang tao para sa kanya at kung wala man, edi tatanggapin niya na lang din na mabuhay ng dalaga hanggang sa pagtanda. Ang gusto niya ay gumaling si Greg, mawala man ito sa buhay niya. Dala ang matinding determinasyon na ibalik ang dating Greg na kanyang minahal, bumalik sila sa probinsya para puntahan si Tata Estong. Kahit papagabi na ay gagambalain niya ang manggagamot, matulungan lang si Greg. Kasalanan niya ang lahat at gagawin niya ang kahit ano basta mapagaling lang ito. Kasama si Greg, kinatok ni Rosa ang pinto ng bahay ni Tata Estong. Pinagbuksan sila ng matanda. Tumingin ito sa kanila at walang pag-aalinlangang nagsabi na tumuloy na sila sa loob. Sa malumanay na tinig, ipinaliwanag ni Rosa ang lahat ng nangyari kay Greg. Mula sa gayuma na ibinigay niya hanggang sa mga kaganapan pagkatapos. Si Tata Estong ay nakikinig lang ng may malasakit at sa kanyang mga mata ay makikita ang pangunawa sa pinagdaraanan ni Rosa. Noong matapos ang kwento ni Rosa, hindi siya nag-atubiling humingi ng tulong sa matandang albularyo. Sinabi niya rin
na hindi niya mahanap ang orihinal na mangkukulam na gumawa ng gayuma at wala ng ibang mahihinga ng tulong. Nagmakaawa si Rosa na sana'y matulungan ni Tata Estong si Greg na gumaling. Nangako si Tata Estong na tutulungan sila na gumaling si Greg. Habang naghahanda ang albularyo para sa gamot, ipinaliwanag niya kay Rosa na ang kapangyarihan ay hindi para sa sariling interes. Ito'y dapat gamitin para sa kabutihan. Ang paggamit ng kapangyarihan para manipulahin ang iba ay hindi maganda ang magiging resulta. Kahit pa maganda ang iyong hangarin, may kaakibat na masamang epekto ang anumang kapangyarihan kapag ginamit para sa kasakiman. Napayuko si Rosa. Totoo ang tinuran nito na kasakiman ang dahilan kaya nagawa niyang gayumahin si Greg. Mas inuna niya ang pansariling interes at kinalimutan na may sariling buhay din si Greg. Napahagulgol si Rosa ng iyak dahil sa konsensya at kahihiyan. Hindi niya akalaing ang simpleng paghahangad ng pagmamahal ay mauuwi sa pagkawasak ng buhay ng lalaking pinakamamahal niya. Sinabi ni Tata Estong na hindi lang basta gayuma ang ibinigay kay Rosa kung hindi may halong kulam. Nagpakulo siya ng lubigan tsaka yun isinalin sa baso at pinalamig. Dinasalan ni Tata Estong, pagkatapos ay iniabot yon kay Rosa tsaka ito inutusang ipaubos kay Greg. Habang pinapainom ni Rosa si Greg ng likidong ginawa ni Tata Estong, ay naglabas ito ng puting tela tsaka yun nilagyan ng maraming asin. Kumuha si Tata Estong ng ballpen tsaka siya tinanong ng buong pangalan ni Greg. Ibinigay ni Rosa ang buong pangalan ng kasintahan at isinulat yon ng albularyo sa papel. Isiniksik nito sa tumpok ng asin na nasa panyo hanggang sa tuluyang matabunan. Binilot niya ng husto ang puting panyo at sinigurong walang matatapong asin mula roon. Naglabas si Tata Estong ng garapon na may lamang agwa bendita at isinilid doon ang binilot na puting tela. Mahigpit nitong isinara ang bote tsaka iniabot kay Rosa. Ipinaliwanag ni Tata Estong na hindi agaran ng pagbabagong makikita kay Greg kaya't kailangang tiyagain ni Rosa hanggang sa ito ay gumaling. Ibiniling rin niya rito na ilagay sa altar ang bote at hayaan niyong doon hanggang sa tuluyang makitaan ang pagbabalik sa normal ni Greg. Kapag natiyak ng magaling ito ay tsaka ibaon sa lupa ang bote. Nasabi rin ni Tata Estong na dadalhan nito ng halamang gamot si Greg at paiinumin sa loob ng 1 linggo. Isa pa, sa habilin ni Tata Estong ay ang pagligo sa dagat. Mabisa raw yun para mas mapadali ang pagtatanggal ng gayuma sa taong ginayuma. Sumang-ayon si Rosa sa sinabi ni Tata Estong. Ginawa niya ang mga tagubili nito. Naging matyaga siya sa paghihintay at pagpapainom ng halamang gamot sa lalaki. Matapos ang gamutan ay nagpasalamat na siya at umuwi. Noong sumapit ang linggo ay dinala niya sa beach si Greg at tinulungan itong magtampisaw sa dagat. Nakatulong yon maging sa kanya dahil kahit paano'y nakabawas sa stress at pag-aalala niya kay Greg. Nagkaroon din sila ng bonding time sa tabing dagat at mas kinatuwa pa niya ay ang pagngiti nito sa kanya habang binubuhusan niya ito ng tubig dagat. Halos maluha siya sa sobrang saya dahil pakiramdam niya ay nanumbalik na si Greg sa normal. Ilang linggo pa ang matuling lumipas ay gumaling na si Greg. Wala itong maalala sa nangyari dito noong nasa ilalim ito ng gayuma. Pero naaalala nito ang mga panahong inalagaan siya ni Rosa para gumaling. Umamin si Rosa sa nagawa niya ritong panggagayuma at umiyak siyang humingi ng tawad. Pinatawad siya ni Greg at hindi ito nagtanim ng galit. Nagsabi rin ito na nahulog na ang loob niya kay Rosa dahil sa pag-aalaga nito sa kanya noong mga panahong wala siya sa sarili. Noong una ay hindi siya makapaniwala sa narinig at naniguro pa kay Tata Estong kung magaling na nga ba talaga si Greg. Noong masigurong magaling na ito ay ibinaon na ni Rosa sa likod ng farmhouse ang boteng may lamang puting tela. Matapos gumaling ay nagpaalam na sa kanya si Greg at muling umuwi sa lugar nito sa Cavite. Ilang gabing nalulumbay si Rosa habang nakatanaw sa buwan. Naalala niya na ganun din kaliwanag ang buwan noong idasal niya
na sana'y dumating na ang lalaking para sa kanya. Natupad naman sana, kaso nga lang sa paraang sapilitan, kapit sa gayuma. Sinabi niya na lang sa sarili na panahon na siguro na tanggapin ang katotohanan na tatanda siyang dalaga. Handa na siyang palayain ng tuluyan si Greg dahil hindi naman talaga yung naging totoong kanya. Makalipas ang 2 linggo, matapos magluto ni Rosa ng kanyang pananghalian na pritong isda, ay inilapag niya yon sa lamesa at umupo na para kumain nang may kumatok sa kanyang pintuan. Dahil sa nakabukas naman yon, kaya kita niya agad ang matamis na ngiti ng lalaking si Greg. "Pwede ba akong makikain ng tanghalian?" Nakangiting wika ng lalaki. Ilang segundong natulala si Rosa at hindi makapaniwala na nagbalik sa kanya si Greg. Iniisip niya pa na baka naman panaginip lang yon. Nagbiro pa ang lalaki at sinabing, Sige, sa karinderya na lang ako kakain. Ayaw mo yata nang may kasabay eh." Agad na patayo si Rosa at patakbong lumapit kay Greg sabay yakap. Bumaha ang luha sa kanyang mga mata dahil sa kaligayahan. Hindi niya inakalang muli pa niyang makikita ang lalaki matapos ng kanyang nagawang kasalanan rito. Matapos ang kaunting madamdaming pagsalubong ay inaya niya na ito na pumasok at kumain. Ayon pa sa lalaki, mukhang nakita niya na ang taong totoong magmamahal sa kanya at aalagaan siya ng mabuti kahit ano pang mangyari sa kanya. Kaya siya nagbalik at ang taong kanyang tinutukoy ay walang iba kundi si Rosa. Hanggang dito na lang ang kwento nating ito na tungkol sa estudyanteng napatid na ang PC ng pasensya dahil sa kalabisang pang-aapi ng mga kamag-aral at ang tungkol sa 2 kumapit sa gayuma para lang makahanap ng tunay na pag-ibig. Naway inyong nagustuhan ng kwento at kinapulutan ng aral. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.